ito na yung pinakaabangan ng lahat, ang pagkakaroon ng bagong Raider 150 Fi na 2026 model. So tingnan natin ngayon sa video na to kung ano nga ba ang ginawa ni Suzuki pagdating sa kanilang bagong Raider 150 Fi na to. So ito ay nilance na sa bansang Indonesia mga idol So hoping tayo na dadarating din itong Raider 150 Fi na to na bagong version or pro version dito sa bansang Pilipinas ngayong 2026. I think mga January 2026 darating na itong si Raider 150 Pro dito sa bansang Pilipinas. So anong masasabi niyo mga idol dito sa motor na to? So ang daming mga comment or komentaryo sa iba't ibang video na nilabas ng mga vlogger na imbis na matuwa kasi nga nagkaroon na ng pagbabago or nagkaroon ng upgrade dito sa Raider 150 Fi na to, imbes na matuwa, yung iba nagagalit pa kung bakit daw ganito ang pagka-upgrade nitong Raider 150 Fi na to. So pagdating naman sa kanyang specs sa kanyang engine specs, so wala pa rin pinagbago, ganun pa rin siya. Nasa 147.3 cc displacement. So ito ay naka 4-stroke, naka 4 valves, dual overhead cam, naka liquid cooled at syempre ito ay naka 6-speed manual gearbox. So pagdating naman sa kanyang lakas ng makina, wala rin silang binago. Kaya nitong tumagos ng hanggang 18.2 horsepower sa kada 10,000 RPM. At meron itong arangkada na 13.8 Newton meter of torque. Raider 150 Fi na 2026 version. So meron na siyang assist and slipper clutch. Naka ABS version na rin siya. Konting yan pagdating sa kanyang braking system mga idol kasi nga ito ay naka ABS version na or anti-lock braking system. At ang binago pa dito mga idol sa motor na to is harapang bahagi na mayroong nakaumbok. So by the way, ito ay naka keyless version. So pagdating sa kanyang headlight, LED na. Tapos pagdating naman sa kanyang mga signal light is naka bulb type pa rin hanggang sa ngayon. So pagdating sa kanyang head mga idol ito talaga yung pinaka nagreklamo yung karamihan sa kanyang head. Tapos dito naman sa kanyang bandang harapan mga idol na nagkaroon ng parang umbok na parang Kawasaki Fury style ang ginawa dito. So tapos naman sa headlight niya mas pinalaki kumpara doon sa old version na sa Raider 150 Fi na talagang pag tiningnan mo ito napaka-aggressive design. So pagdating dito sa bagong Raider 150 Fi na Pro na to mga idol so hindi siya ganun ka-aggressive pagdating sa kanyang looks mga idol pero malay natin pag dumating dito sa bansang Pilipinas is magugustuhan din ito ng karamihan. Pero para sa akin din mga idol mas naasdigan pa ako doon sa old version na Raider 150 Fi compare dito sa bagong version na to, itong Pro nila. Aabangan na lang natin yan mga idol pagdating dito sa Pilipinas kung marami din bang tatangkilik dito sa Raider 150 Fi na Pro na to na bagong in-upgrade ni Suzuki sa motor na to. So pagdating naman sa kanyang gas consumption ng 50 km per liter din ang kaya niyang ibigay sa kanyang 1 litro. At pagdating naman sa suspension niya, naka-telescopic fork sa harapan. Pagdating naman sa likuran niya is naka-monoshock absorber. So napakaganda ng kanyang bounce niyan sa lubak-lubak na daanan. At ang maganda dyan sa motor na to mga idol is magaan pa rin yung timbang niya kahit na 150cc siya. So magaan pa rin siya. At pagdating naman sa kanyang price nito aabangan natin yan. Dahil ito ay naka-ABS version na siya, tapos naka-keyless version na, meron pa rin siyang assist and slipper clutch. So aasahan natin yan na mas mahal ang motor na to. So I think kung yung Raider 150 Fi na luma is nasa 121,600 pesos, etong Pro version nila, so I think aabot ito lang nasa 130. So hindi bababa yan sa 130,000 pesos pagdating sa kanyang car. Antayin lang natin yan mga idol na lalapag dito sa bansang Pilipinas ngayong 2026 na to. So I think sana marami ding magkagusto dito sa Suzuki Raider 150 Fi na to.